Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran, sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ilang Pariseo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, "Guro, nalalaman po naming kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po naming itanong kung labag ba sa ating kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi?" Alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang. Kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak." At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakatatak dito? Tanong ni Jesus sa kanila. "Sa emperador po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos." At sila'y labis na namangha sa kanyang sagot. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Later they sent some of the Pharisees and Herodians to Jesus to catch him in his words. They came to him and said, "Teacher, we know that you are a man of integrity. You aren't swayed by others because you pay no attention to who they are.
but you teach the way of God in accordance with the truth. Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not? Should we pay or shouldn't we?" But Jesus knew their hypocrisy. "Why are you trying to trap me?" he asked. "Bring me a denarius and let me look at it." They brought the coin. And he asked them, "Whose image is this? And whose inscription?" "Caesar's," they replied. Then Jesus said to them, "Give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's." And they were amazed at him.